pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, maraming salamat sa ating Pangulong BBM sa greetings niya para sa ating mga OFW. Okay, at arito naman po tayo sa ating programang Buhay OFW ngayon. At syempre ito po si Terry Alpa at tayo na naman po ay magkakasama-sama. Okay, so maraming mga naging kaganapan ng mga nakaraang araw ay talagang napakaraming good news. Isa na po rito yung napakagandang mga balita para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Quezon. Mamaya mapapakinggan niyo po ang magagandang plano para sa lungsod Quezon ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte. At bago lahat, batiin muna natin ang ating mga kaibigan sa apat na sulok ng mundo, ang ating mga bantay at kasangga na OFW, siyempre ang ating founder, chairman Albert Guanzon na very busy, at ang ating mga chapter po, hindi na natin sila banggitin isa-isa, napakarami po nila. At syempre pang ating followers and viewers sa TikTok po, at syempre sa ating pong YouTube channel. At kami po yung inyong mapapakinggan sa DWWD 1134 kHz ng Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Likes and share, follow po ang ating Facebook ng Armed Forces AFP Radio para po masubaybayan nyo mga balita tungkol po sa ating mga sundalo, ang ating pong peace and order situation, kung ano yung mga nagiging kaganapan sa ating paligid, at syempre po ang ating mga sinasaluduhan ng mga sundalo. Saludo po kami sa inyo saan man po kayo naroon. Ano naman ang inyong ginagawa? Ingat-ingat po at lagi pong manalangin. Alam po natin hindi po madali ang buhay po ng isang sundalo na walang holiday, walang Pasko, walang birthday o anuman. Kahit ano pa man ang mga nagiging kaganapan sa family, syempre tungkulin muna po sa ating bayan. Yan po ang kanilang ginagampanan. Diba ang hirap? Yung pong mga nabulol tayo. Yung ating pong mga kasama na mga single, mga dalaga po. Kayo ba po yung nangangarap na makapag-asawa po ng sundalo? Siyempre, masaya pag ang yung partner ay isang sundalo. Siyempre, lagi kang magmamalaki, very proud na isang bayani ang iyong partner sa buhay, di ba? Pero siyempre kalakip niyan yung sakripisyo. Lalong-lalo po sa ating pamilya, sa ating mga anak. Alam po natin, sakripisyo po ang ating pong mga sundalo. Ganon din po yan. Kasi po ang ating mga sundalo, sila po yung tunay na bayani. At ang ating naman po mga OFW, sila naman po yung mga modernong bayani. So sila rin po ay may sakripisyo para sa pamilya. Yan po yung malayo sa pamilya sa araw ng Pasko, sa araw ng Valentine o birthday, ganyan din po, parehos lang halos ang sitwasyon. Pero ika nga, buhay OFW ngayon. So ang ating programa ay kaya meron kayong mga mapapakinggang mga program na buhay OFW lang. Pero ito lang po sa atin ang meron ngayon. Kaya sinabi natin ngayon kasi high-tech na po, teknolohiya. Hindi na po mau-homesick ang ating mga OFW kasi pag na-homesick po, i-click nyo lang po ang video call, makakausap nyo na po yung inyong anak, ang inyong pong may bahay, kung sino man yung gusto nyong kausapin, yung nanay, tatay, o diba, walang homesick. Hindi katulad ng kami, nung araw, 80s, talaga naman pag ang balita po ay darating sa amin sobrang tagal po kasi naghihintay po kami ng mail, sulat po at saka tape recorder, super kung meron bang emergency na gustong ipabatid sa'yo, ito po naman yung telegram o telex machine, yan po yun. Kaya very easy na po ngayon ang buhay
ng ating mga OFW. Buhay OFW ngayon. Dahil po, meron ka lang cellphone, may internet ka, may data ka, wala na ang iyong homesick. Kaya nung araw, meron akong column sa newspaper na Buhay OFW ngayon. Newspaper, it's a daily newspaper going around United Arab Emirates and Gulf, Saudi Arabia. Ang title po ng column ko dyan is homesick. Kasi nga po, mas marami tayong mga kababayan ngayon ang now homesick noon. Kasi nga po walang libangan. Meron pong videoke noon, pero hindi po yung videoke yung binabasa. Yun po yung karaoke. Binabasa din po, pero nakaano lang po sa sulat. May kopya kayo ng kanta. Hindi po katulad ngayon, kahit di mo alam, makakanta mo kasi naka-video. At saka gaganda yung boses mo kasi may echo. O diba? Tapos, pag Pasko, tulad nga malapit na Pasko, Noche Buena, kasama nyo inyong pamilya. Open your video call. Mag-video call kayo ng iyong anak, ng iyong asawa, nanay. O diba, parang yun na siyang kasama. Sabihin mo na lang, nak, ma, o tay, o ano, ito po ang aming Noche Buena ngayong gabing ito. Basta mayroon pong keso at tsokolate, masaya na po. Ganyan nung araw, masaya na tayo pag meron yan. Ngayon, siyempre, batiin din po natin ang ating mga very supportive na technical side. Yan, hello po sa inyo mga sundalong babae at lalaki, mga macho at mga sexy. Hello po sa inyo. At syempre po, thank you din po sa very supportive natin mga boss sa Double D. Hello po sa inyo. Okay, ganun din man, batiin din po natin ang ating pong mga kasama sa ating pong co-op, cooperative po, yan. Ang ating pong mga kasama sa Komisyon ng Wikang Pilipino, hello po sa inyo. At ang marami po tayong mga grupo ng media, no? At ito nga pong nakaraan ay napakaganda po ng ating ginawang coverage dyan po sa Novotel Hotel, kung saan po nagkaroon po ng Quezon City Tourism Stakeholder Consultation. At isa po tayo sa nag-attend dyan bilang stakeholder. At yun nga po ay pinakinggan natin kung ano ang mga pagbabagong magaganap sa Quezon City. Imagine, ang Quezon City po ay magiging isang napakalaking tourist attraction. Napakarami pong proyektong gagawin para maging ito ay isang napakagandang lugar para sa mga turista. Hindi na po kayo kailangang lumabas ng bansa o magpunta sa kung saan-saan. Dito po sa lungsod ng Quezon ay makikita nyo ang magagandang mga tanawin, kung saan po ang circle po at saka yung wildlife ay halos pag-iisahin ng daan, lalagyan siya ng overpass para hindi na mahirapan lumipat doon yung gustong makita po yung wildlife. At lalo pa pong pagagandahin ang circle. Marami po kayong matutunghayan dyan. Magkakaroon po ng mga museum, mga entertainment place. Marami pa. Talagang sasabi talaga na magiging number 1 tourist attraction in the Philippines ang lungsod ng Quezon. Ngayon, para makuha natin ang mga detalye kung ano yung mga sinabi ng ating butihing mayor na si Honorable Joy Belmonte sa kanyang mga plano dito po sa lungsod ng Quezon sa pagiging gagawin niyang isang tourist spot, ay pakinggan niyo po ang ating panayam sa kanya at ang kanya pong welcome remarks sa naganap na Quezon City Tourism Stakeholders Consultation. Ayan, panoorin po natin. At wag po kayong aalis, napakaganda po ng good news na ito para sa mga taga-lungsod ng Quezon, hindi lang po, at syempre yung ating po mga karatig kapitbahay po na lungsod. Take it away. Magandang buhay po sa inyong lahat.
natin po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ngayon po ay kasama natin si Mayor Joy Del Monte dahil po sa nagaganap na Quezon City Tourism Stakeholders Consultation. Ang ating po mga followers and viewers, mga OFW po. Hello ma'am, bati mo na po kayo sa kanila. Hello, magandang tanghali po sa lahat ng mga OFWs natin, mga kababayan na nagkumakayod sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binabati ko po kayo and I hope all is well with you. At siyempre po, Mayor, ng ating po mga sundalo, tayo po yung nasa boses ng Kawal Pilipino Radio Station. Sa pagbati rin po sa ating mga men and women in uniform, sana nasa maayos rin tayong kalagayan. Yes, ma'am, konting ano lang po, tungkol po dito sa tourism stakeholder consultation. Well, ito po isang pagpupulong ng iba't ibang bahagi ng tourism sector. So, nandito po yung mga nasa restaurant sector, sa hotel sector, travel agents, tour operators, mga malls, museums, art galleries, at iba't ibang mga stakeholders ng tourism sector. Pinulong po natin sila dito kasi gusto po natin bumuo ng isang tourism development plan para po mapayabong pa natin, mapaunlad ang tourism sector at sa gayon ay mabigyan pa natin ng higit na trabaho ang ating mga mamamayan dito sa lungsod Quezon. Yes, ma'am. Narinig ko po ang inyo pong mensahe kanina. Congratulations po. Napakaganda po ng inyong mga proyekto para po sa lungsod Quezon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ito po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD 1144 kHz AM band. Salamat po. Maraming salamat, Terry. Maraming salamat. I have to congratulate the city government for this noteworthy event, a gathering of the Quezon City tourism stakeholders. We also laud the initiatives unwavering commitment to fostering growth and inclusivity in our community. Under her guidance, Quezon City has become a beacon of creativity and social transformation, especially in the realm of tourism. Friends and dear colleagues, ladies and gentlemen, join me in welcoming the dedicated public servant and passionate advocate for sustainable tourism, Honorable Mayor Joy Del Monte. To Ms. Catherine C. Agustin, my friend for a long time, the Assistant Regional Director of the Department of Tourism, NCR. To Mr. Aloysius Mapalo, the Supervising Tourism Operation Officer of the City Government of Baguio. He is going to join us via Zoom. To Mr. Zura Polokila, Policy and Research Officer of the QC Film Commission, to all of our stakeholders and to the members of the local government of Quezon City. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, everyone. I'd like to thank you for taking part in this consultation activity that endeavors to generate insights as to how we can make Quezon City a tourism destination in the country. American writer Henry Miller once wrote, and I quote, "One's destination is never a place, but a new way of seeing things." In this light, I believe that our city has many different perspectives to offer through tourism as well. We must invest in the sector's potential, not only as a vital component for economic competitiveness, but as a way to honor our past and define our future. As we gather here, we are all given the opportunity to create and strengthen partnerships as we map out a tourism development plan that will best showcase hospitality and environmental attractions, from our museums and open parks to our cultural attractions, to our malls, hotels, and major event venues. We have embraced our reputation as the City of Stars, a haven for entertainment,
with a growing prominence in film and media production across Southeast Asia. We are home to major broadcasting networks, a myriad of production studios, and so many of our creative minds today. Our Q Cinema International Film Festival has been recognized as the #1 film fest in the country for 7 consecutive years, according to the Society of Filipino Film Reviewers. Thus, just last week, we launched our bid to be named the Creative City of Film by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. And I would like to invite all of our stakeholders present here today to support your city as we undergo the process of assessment so that we hopefully will be declared the very first UNESCO Creative City for Film in our country come 2025. This will be a wonderful opportunity for us to introduce ourselves to the global film community and to build partnerships with other cities around the world through film. In fact, one of the major projects we are working on in support of this initiative is a museum, ang Museo ng Pelikulang Pilipino na balak natin buksan in partnership with the Mowell Fund this coming 2025 sa Quezon Memorial Circle. Aside from these, Quezon City is a preferred host for major events, including much anticipated concerts from international and local acts, as well as exciting sports tournaments and leagues. We are becoming a hub for major conferences and summits, hotels around our city. And of course, the good news that I would like to share with everyone is that hindi na po natin kailangan pa umasa sa ating mga hotels para sa mga venues, sa ating meetings, incentives, conferences and exhibitions dahil magbubukas na itong buwan na ito ang Quezon City MyC Center sa may Quezon City Hall na can accommodate hundreds of people. That's not to say, Novotel, na hindi na namin kayo mahal pa rin namin kayo. Pero mas madalas na po kaming doon na sa aming bagong center kasi medyo mahal kayong sumingil dito. And of course, that MyC Center will also have a theater. So doon sa mga theater groups that are present here today, always asking me, Mayor, kailan ba tayo magkakaroon ng sarili nating theater? That particular MyC Center will have a theater. And all theater groups in Quezon City will be invited to make that theater their home. So, antabayanan po ninyo yan, itong theater na ito, sa April naman po next year, magbubukas. This, of course, paves the way for more jobs for our Q citizens. In fact, we are working with one of these major hotels to provide basic housekeeping skills training for women deprived of liberty with the possibility of employment after their release from the Quezon City Female Dormitory. So this was just launched last week, and this is something I'm very proud of. One of our hotels here in Quezon City, they built a replica of their hotel room inside our women's correctional. Exactly the same as any other hotel room kasi nagkaroon po tayo ng partnership ng ating mga women deprived of liberty. Pwede mag-training for 3 months sa hotel room na yan just inside their facility, after which they will be absorbed, kapag nakalaya na sila, absorbed into the workforce of that particular hotel. And napakagandang corporate social responsibility program yan. As a pioneering city for inclusivity, we are also very proud to declare that we host the biggest Pride Festival in Southeast Asia every year. This year, more than 215,000 people joined us in joyful protest for equal rights. At ang magandang balita dyan, for the very first time, nung nagkaroon tayo ng Pride Festival, we did a survey kung saan galing itong mga participants natin. And many of them traveled from many parts of the country to join this now famous Pride Festival, which has become one of the major tourism events of our city. At maraming mga hotel ang nagsabing kumita sila, lalo na yung mga restaurants din, kasi we partnered with hotels and restaurants. Marami sa kanila ang kumita dahil nag-overnight stay yung mga
participants sa kanilang mga lugar at kumain sa iba't iba nating mga restaurants. No? So this year, or next year, we plan an even bigger Pride event for everyone to participate in. Our cultural attractions are also diverse in nature. We have the largest Chinatown in the Philippines, right at the heart of Banawe. And every year, we do celebrate the Chinese New Year festival there in Banawe. Now we have redecorated Banawe to look like a real Chinatown. So it will rival the Chinatown in Binondo. We have a vibrant Muslim community, so we are actively promoting the development of halal products in our city. And this is our way of being one with our DOT and our DTI, which has made the development of halal part of their agenda and platform for the coming years. And we are grateful to be part of your program. Cultural and community hubs further enrich our city's appeal. For foodies, we have the Maginhawa Street, known for the diverse selection of local and international cuisines. And now we have a regular Maginhawa Food and Art Festival every 3 or 4 months. And it's the Maginhawa Group present today. And I thank you for organizing that with your local government. And it has also now become one of the major tourism destinations of our city. At ang maganda, yung pinangako ko sa inyo, Maginhawa, na hindi tayo papayag na magkaroon ng chain restaurants sa inyong lugar para manatili yung community at yung ating unique hub, yung parang bohemian flavor ay mananatili, ay ginagampanan natin yan. This was part of our plan. For the hip and creative, we also have the Cubao Expo, which showcases vintage shops, art galleries, and unique eateries. As we move forward, we have even more in store. We are investing in more open spaces. We vow to double the number of parks in our communities while investing in the long-term redevelopment plan for our Quezon Memorial Circle and the full conversion of the Payatas Controlled Disposal Facility into a recreational park. So we have with us architect Red Avellino here, who has that very difficult task of doubling the number of parks in Quezon City by the time my term ends. Hopefully, I will be given by you another term, so by that time, ay 500 parks na yung meron tayo, hindi 250. At syempre, napansin din ninyo siguro na pinagdudugtong na natin yung Quezon Memorial Circle at yung Ninoy Aquino Parks and Wildlife, and that automatically will double our green spaces kasi mas madali na para sa inyo mamasyal through our elevated promenade. You can now cross from one park to the next, and that will give us more than 50 hectares of green and open spaces instead of the 27, 23. Ngayon, pinagdugtong na natin. Very soon, magbubukas na yan. And we have now already are in the process of bidding out, and this is with the help and support of the President's youngest son, Vincent Marcos, who is a skate advocate. So we are now bidding out our Quezon City Skate Park, which is designed to be the best, most beautiful, and most globally competitive skate park in the whole Philippines. No? So hintayin niyo yan by next year. And yung ating Payatas Controlled Disposal Facility, dating landfill yan, ay dinedevelop na natin into a full-fledged recreational facility. Nabukas na po yung bike park doon, pero magtatayo po tayo ng museum doon at iba pang mga lugar to make this landfill, once a landfill, now a major destination as well in our city. We are building upon Quezon City's legacy as the cradle of revolutions, the city of freedom, the city of democracy. At the center of this endeavor is a heritage trail which will link important historical sites related to the Katipunan and our forebearers' fight for Philippine independence. I remember yung dating NHCP chief, si Chair Calairo, who has since been, well, he's no longer the NHCP chair, but he told me once, Mayor, you are marketing Quezon City in the wrong way kasi hindi nyo binabanggit that the birthplace of the revolution is actually in Quezon City.
So we always think it's in Cavite or in some other part of the country, but actually the tearing of the cedulas, which happened in Quezon City sa may Pugad Lawin, which is now in Project 8, and where there is a monument by Albueva there, which we are currently also redesigning for tourism. Doon po talaga nagsimula yung unang sigaw, kumbaga, ni Andres Bonifacio na labanan na ang mga dayuhang mananakop. So Quezon City is the cradle of freedom and democracy. So meron po tayong heritage trail na binubuo na magkakaroon ng bike lanes to connect Bonifacio's Balintawak to the Pugad Lawin Shrine, to the Apolonio Samson Garden. Si Apolonio Samson, isa rin pong katipunero na nagpakain ng maraming mga katipunero at nagpunit din po sila ng sedula doon. So, laging pinag-aawayan yan. Saan ba pinunit ang sedula? Sa may Apolonio Samson ba? Which is barangay, what is called, ano ba yung tawag sa Apolonio Samson dati? Kangkong, diba? Barangay Kangkong or sa Pugad Lawin. And then now experts are saying, many times pinunit ang sedula kasi every time the Katipuneros traveled from one destination to another, nagpupunit sila ng sedula as a sign of defiance against the Spaniards. So that is another location where this happened. The Tandang Sora Shrine, which is the actual birthplace and now burial space of our ina ng revolution, no? si Melchora Aquino. That is also part of the tour. And now we will be opening the very first Women's History Museum in the Tandang Sora Shrine by early next year. And this is with the help of dito sa Quezon City, our fight for gender inclusivity is continued into our tourism spaces. And of course, kasama sa trail yung cruise na ligas. No? So ilan yan. At we will be giving out passports. So magkakaroon po kayo ng passport where visitors who are able to travel to all these sites, isa-stamp po yung inyong passport. If you're able to finish the Heritage Trail, meron po kayong matatanggap na premyo galing po sa Lungsod Quezon. Para bang passport na binibigay ng Starbucks, na kung maraming beses kayo kumain sa Starbucks, may stamp, tapos makakatanggap kayo ng diary. Ngayon din po, ganun din po ang gagawin. Or ginagawa na natin actually sa Heritage Trail. Our vision is to eventually expand this Heritage Trail into a Freedom Trail, which will connect other historical sites that signify the Filipino people's courage and collective efforts to gain independence and self-determination. So, para sa kaalaman ninyo lahat, mga stakeholders, you might not know that Quezon City is really a progressive city because we are the bastion of freedom and democracy. So, bukod sa mga iba't ibang katipunan sites na meron tayo dito, we of course have the Bantayog ng mga Bayani, which details all of the names of all the martial law victims doon, and we are now working with ang Parantayog ng mga Bayani Foundation para pagandahin pa yung park, para pwede na rin ninyong bisitahin ito hanggang sa umabot kayo sa Quezon Memorial Circle kung saan nandyan yung Quezon Memorial or yung Quezon Shrine at yung Quezon Museum at yung Quezon Heritage Shrine, kasi alam naman din natin na si Manuel Luis Quezon ang nakipaglaban para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa mga Amerikano through the Philippine Commonwealth. No? So the freedom or the fight for freedom continues on to the Commonwealth. And even if you would like to include the EDSA Revolution, where most of the monuments are located here in Quezon City. We are holding consultations such as this to allow for an engaging discussion between the Quezon City government, our partners in the national government, and the private sector. We are hopeful that today will be an exercise in collaboration and solidarity. May this be a chance to exchange our best insights, to share best practices that we have seen or implementing ourselves, and to find ways to address concerns that may exist at present. I count on your cooperation to make this session a safe space where everyone can feel free to share their ideas. And so, one of the ideas that I hope will be tackled today is the concept of sustainable tourism. As you may already know, Quezon City is the pioneering city for sustainable climate action, and
all of our events, if you notice, from our Pride March to our QC Klaban anniversary concert on Saturday, to our New Year countdown, to our Q Cinema, lahat po yan sustainable. Ibig sabihin nun, bawal ang plastic, bawal ang mga bagay-bagay na makasira sa kalikasan, and we encourage everyone, kung po pwede lang, let's all take our bikes, or let's all practice active, sustainable transport when we get to these various destinations. So that's a new concept, sustainable tourism, which we will be tackling in today's session. Bukod dyan, you will also be hearing topics that are important to us. No? Sinabi ng Pangulo, bawal ang OSAIC, ilabanan natin ang OSAIC. What is OSAIC? That is online sexual exploitation and abuse of children. We already know from our experts, a lot of this abuse happens in our hospitality centers, in our motels, in our hotels, and we would like to mobilize the support of everyone from that particular sector to be very vigilant, to make sure that human rights are not violated in your respective businesses. No? So, nandito ang mga kaibigan natin from ECPA to explain why it's very important to be vigilant because gusto man natin o hindi, yung inyong mga pinamumunuan, pinamamahala ang mga establishmento, minsan nagagamit sa hindi magandang paraan. So let us work together to introduce the best of Quezon City to the rest of the nation and the world. Alam ko marami pa ako hindi na mag-get, and I will take all day if I'm here to discuss tourism. I know all about our tourism. Ako po mismo nag-iisip ng iba-iba nating tourism plans. They include museums, galleries, and many other things. Parks, open spaces, murals, artworks, street art, festivals, at marami pang iba. Pero we also want to hear from you. No? So today, sana ipagbawal natin ang maging mahiyain. Sana marinig namin ang inyong mga boses. Kasi habang binubuo po natin ang isang malawakang tourism development plan para sa lungsod Quezon, napopondahan po natin, nasusuportahan po talaga ng local government, sana po ang boses ng mga stakeholders natin ay maingay at mapakinggan talaga natin para maisama po ang inyong mga unique ideas sa ating pong magagandang mga plano. So muli, on behalf of my colleagues in the city government, we very much look forward to your partnership and to your support. Again, maraming salamat at mabuhay po ang lungsod Quezon. Once again, ladies and gentlemen, stakeholders, guests, Honorable Mayor Joy Belmonte. Thank you so much, Mayor, and good morning. Again, indeed, Okay, tayo po ngayon ay magbabalik sa ating programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasanggayan. Ganda ng balita ng ating mayor, Mayor Joy Belmonte. Super! Talagang gagawing super tourist attraction ang lungsod ng Quezon. Nakakatuwa at tiyak tayo dadayuhin ng mga kababayan natin ng mga foreigner. Ayan. At syempre pa, at habang tayo po ay nakikinig sa kanya, ay na-excite na tayo doon sa kanyang isa-isang programa para sa mga tourist place. Sa ngayon nga, marami na tayong mga tourist attraction, pero ito po ay dadagdagan at pagagandahin pa ng ating butihing mayor. Okay. Ayan, keep up the good work, Mayor Joy Belmonte. Congratulations po. Okay, at siyempre po, balitang lolo at lola. Ayan, kasama po yan sa ating programa, Senior citizen, PWD, OFW, lahat-lahat na po, andito po sa ating program. Ang ating pong senior citizen, the shining, masambong elderly, ay magkakaroon po ng another project. Yung nakaraan pong project po ng shining, elderly ay yung pong Zumba at naging successful po ito. Congratulations po sa mga nag-organize ng Zumba for senior citizen. So ngayon naman po ay medyo hindi nakasunod ang iba nating kasamang mga senior sa Zumba. Sabi nila sobra daw bilis. Kaya syempre
tayo po ay magkakaroon ng special project ulit para po sa ating mga senior. Ito naman po ay ang ballroom. Ayan. Ang ballroom po kasi nakakasunod po ang ating mga senior dyan. Yan, mga cha-cha-cha-cha na yan. Nakakasunod po yan. At siyempre po, kahit di marunong, basta ang paa ay hindi parehong kaliwa, ay pwede na pong makasayaw. Ayan. Ang ballroom po ay gaganapin sa November 15 para po sa mga shining elderly ng Masampong. Ito po ay libre. Wala pong bayad para sa ating mga mahal na lolo at lola para po sila ay ma-exercise. Ayan. Sa mga gusto pong mag-join, libre po ito, pero po, kayo po ay hindi member ng Shining, meron lang pong donation. Kung magkano lang po ang gusto nyong ibigay, yan po ang amin pong pagtulong sa ating mga lolo at lola. Siyempre po, magpapasalamat tayo sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga lolo at lola. Siyempre po, ang mga lolo at lola, masaya na po yan. Basta meron niyang matanggap na alcohol spray, mga kung ano-ano, yan, masaya na po yan, mababaw po ang kanilang kaligayahan. Kaya dapat po, lagi natin silang mamahalin, aalagaan, kasi pong ating mga lolo't lola ay, alam niyo na, ang buhay natin sa mundo, di natin alam po hanggang kailan. So, dapat minamahal niyo po ang inyong mga lolo't lola, ang inyong mga magulang. Kasi sa ngayon po, nakikita niyo sila, pero darating ang panahon ay mamimiss nyo na lang ang kanilang mga alakhak, ang kanilang yakap, yung kanilang pagsigaw, alam nyo na. Kaya dapat habang may panahon, ay inyo na pong yakapin at sabihin nyo, mga lolo, lola, mahal ka po namin, nanay, tatay, mahal ka po namin. Yan, ganyan po yan. Kasi po, ang sarap po ng kumpleto ang iyong magulang kasama mo. Pero pag yung wala na po sila sa mundo, talagang mamimiss mo sila. At saka mo lang maiisip o maaalala na ganito pala, kaya pala ang lolo't lola natin ay masungit. At pag sumagot ay laging pabalang, laging galit, yung pala ay isa sa parte ng pagtanda ng mga lolo't lola. Kaya malalaman po natin yan, sasabihin natin, ala, parang ganito yung nanay ko noon nararanasan, di ba? Yan po yun. Kaya mag-join po kayo sa ating pong Shining Elderly ng Masambong. Yan po sa mga interesado po, punta lang po kayo dun po sa Senior Citizen Building. Sabihin niyo lang po na gusto niyo magpamiyembro sa Shining Elderly ng Masambong. At syempre, ang napaka-supportive nating kapitan, napakasipag, Kapitan Rocky Alpa, walang tigil po yan, pinapaganda at pinaayos ang Barangay Masambong. Talagang makikita nyo yan anywhere, lahat po ay inaayos. Yan, sana all, ano? At syempre naman po, talakayin naman po natin ating mga PWDs. Yes, pag speaking of PWD, syempre, hindi natin kalimutan ang ating naging mentor na si Carmel Bulagcaster sa Pascual. Kumusta ka na? Ayan Yan ang sinasabing kahit may kapansanan ay napaka-active kung saan-saan nakakarating para dumalo ng kanyang mga event, ng PWD's event. Kamakailan yata ay nasa Davao siya, Ingat kayo dyan, Kim, no? Ayan, enjoy nyo lang ang inyong paggala. Okay. At syempre pa, ang ating Komisyon ng Wikang Pilipino. Ayan, paalala po sa inyo. Komisyon ng Wikang Pilipino, lagi niyo pong gamitin ang ating sariling wika. Sabi nga, pag di mo ginamit ang iyong sariling wika, ay daig mo pa ang isang malansang isda. Siyempre po sa mga nagdiriwang naman po ng kaarawan, ayan, happy birthday po kay Sabrina Del Rosario, ang ating pong batchmate. Happy birthday kay Beth Alpa, ang ating sister-in-law. At ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong October, si Nebi Falconi, si Dan Bren Reyes sa October 22,
At meron din pong magdiriwang ng October 25, Jojo. Ayan. Lahat-lahat na po ng mga magse-celebrate ngayong Oktubre. Siyempre, pag natapos naman ng Oktubre, tapos naman ang mga celebration, yan naman po yung Nobyembre. Yan, Nobyembre 1, All Saints Day, All Souls Day. Ayan. Pag may time ang ating partner na mother na ngayon, na very busy, si Jeline, ay siguro mapapagbigyan niya tayo rito na umupo at maipaliwanag ano ang araw ng mga patay o araw ng mga kaluluwa. Yan. Alam niyo naman si Jeline, yan ang expert dyan eh. Yan ang ating mga tatalakayin itong mga darating na Nobyembre. Bago mag-Nobyembre, tatalakay po tayo ng mga nagiging kaganapan sa sementeryo, ano yung mga dapat nyong gawin at mga hindi dapat gawin. Napakarami po. Marami na naman pong mga hanap buhay dyan sa sementeryo. Una na po dyan yung parking. Yan, yung mga tapat ng bahay. Ginagawang paid parking. Mga bulaklak na pag binili mo ay susundan ka at kukunin uli at ibebenta. Ganun din po yung mga kandila. Kinukuha. Binibenta rin per kilo. Marami pong hanap buhay pagka-araw po ng mga patay. Maraming nabubuhay, naghahanap buhay pag-araw ng mga patay. Ayan. At syempre, ngayong Oktubre ay happy holiday sa ating son na si Calvin Kit. Nakabakasyon po siya ngayon. Syempre, pag nakabakasyon, ay kailangan full time muna. Tutok ka muna sa kanya. Medyo cancel muna yung mga ibang mga event natin. At bukas nga po pala ay pagdiriwang ang World Bread Day. Araw ng pangapandesal ng tinapay. Yan po ay magkakaroon po ng bigayan ng mga pandesal, mga palaman. Yan po sa Kamuning Bakery ni Sir Wilson. Marami po silang mga ano dyan, public service. Yan, yung bigayan. World Bread Day yata. Yun ang kanilang ano, no? Kaya araw po ng tinapay. Kaya yung mga mahilig sa pandesal dyan, ayan po. Bumili na kayo, tangkilikin ang pandesal ni Sir Wilson sa Kamuning Bakery. Matatagpuan po yan dyan mismo sa Kamuning. Yan po yung pinakamatandang bakery po, panahon pa po ng mga lolo't lola natin. Yung Kamuning Bakery, ngayon po, ay marami na po silang iba't ibang pagkain na pwedeng orderin. High-tech na, nadagdagan na yung mga products. At meron po na regular na forum doon, pandesal forum. Yan. Ayan, marami pong mga nagiging panauwin. Magko-coverage po tayo dyan at papalabas po natin kung ano yung mga naging gaganapan sa World Pandesal Day. Okay, at siguro po, shout out muna po tayo sa ating mga listeners. Siyempre po ang ating mga bantay at kasangga, hello po sa inyo. Yung mga nakapag-seminar na po sa co-op, congrats po sa inyo. Patuloy lang po na ayusin po natin yung ating grupo na yan. Alam natin malaking tulong po. Pagkayan po ay okay na. At siyempre, batiin po natin ang ating mga kaibigan. Siyempre po, sa 4 na sulok na mundo. Yan, naka-monitor. Nag-shout out po sa mga taga Dubai, sila Christian, ang YY, ang sikat na YY Do sa Dubai, mag-asawa, OFW na sumisikat at umaawit sa mga kasama na po ang kanilang pag-awit sa Dubai Tourism, sila po yung intro. Ang YY Do po ay ang couple na kumaawit ng sarili nilang awitin. Sila po talaga ang nag-compose niyan at kakaiba po ang kanilang music. Pag napakinggan niyo po, parang gusto niyo na pong matulog. Yan po, at marami po tayong mga Pilipino na very talented sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa Dubai po, talagang sabi natin, very talented ang mga Pinoy. Napakarami po nila. May Pinoy wrestler po tayo. May Pinoy chef. Napakasarap magluto. Merong mga rock,
Nung araw, mga headbangers yan, mga Pilipino po yan. At kahit saan po sulok ng mundo, ang Pilipino po ay talaga masasabi natin, pagdating sa talent ay pumapailan lang. Yan. Yan po ang ating mga Pinoy na talagang ipagmamalaki natin siya. Okay, ayan po. Siguro po ay it's about time to say goodbye. Sana po ay na-enjoy niyo po ang mga good news po ng ating mayor ng Quezon City sa napakagandang future Quezon City bilang isang tourist attraction. Palakpakan po natin si Mayor Joy Bernal. At siyempre po, pasamantala na po tayo magpapaalam. Maraming po salamat sa ating pong mga kaibigan sa technical side po. Thank you so much. Sa ating mga followers and viewers, continue following, share, and likes ang ating pong DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kahit Pilipino, and of course ang ating pong Buhay OFW ngayon YouTube channel. At samantala na po tayo magpapaalam. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.